Magagawa mo yon. Ang taas ng expectation namin ni Daddy sa'yo. Anong nangyari? Naku, papaturo nga ako ng acting skills sa bisita natin mamaya. Bata pa lang po, nagsiset na talaga mga magulang ng standards sa kailangang magawa ng kanilang mga anak para sila po in their minds ay maging successful sa kanilang paglaki. Pero paano po kung ang standards na yon ay hindi naman nami-meet ng kanilang mga anak? Ibig sabihin ba nun ay sobrang taas ng expectations sa mga magulang sa kanilang mga anak na kailangan na nila itong i-change? Tulad na lang po ng isang nanay na sumulat sa atin para humingi ng advice kung paano ba niya ima-manage ang expectations sa kanyang anak. Sabi niya, "Dear Mama P, good morning po sa iyo at sa lahat ng Girl Kada. Ako po si Nanay Eliza, 45 years old at may anak na teenager, si Gerald. Tulad ng ibang mga magulang, ang gusto ko lang ay mag-succeed ang anak ko sa lahat ng gusto niyang gawin. Kaya naman full support ako sa kanya, sa lahat ng kanyang ginagawa. At bilang nanay ni Gerald, alam ko ang kanyang kakayahan. Kaya naman, talagang pinupush ko siya sa lahat ng activities niya. Nung una, maganda po ang resulta ng pagpupush ko sa kanya hanggang isang araw, bigla na lang niya akong sinabihang, "Sorry Nay, ginawa ko po ang best ko pero hanggang doon na lang talaga ang kinaya ko." Ito'y matapos niyang hindi makuha ang top honor sa kanyang klase na aaminin ko, ine-expect kong kaya niyang gawin. Ramdam ko ang lungkot at panghihinaya ng aking anak sa nangyari. Pakiramdam ko tuloy ay nape-pressure siya sa expectations ko sa kanya. Naiisip ko tuloy na ibaba ang expectations ko sa aking anak. Mama P, tama ba yun? Tama bang iyon ang gawin ko? O dapat bang mas i-push ko pa siya na mas doblehin ang pagsisikap para ma-meet ang lahat ng expectations namin ng tatay niya sa kanya? Sana ay mabigyan mo ako ng magandang advice. We will try our best sa aking problema. Nagmamahal, Nanay Eliza. Para po tulungan tayo mabigyan ng magandang payo si Nanay Eliza, makakasama po natin ang ating bisitang psychologist, si Miss Hazel Malazarte. Good morning, Miss Hazel. Welcome. Good morning, mga kada. Okay. Itong pagsiset ng standards at expectations sa ating mga anak, it's pretty normal, di ba? Pero kailan po ba natin masasabi na tumutodo na yung pagsiset natin ng expectations? I think nagulat ako sa storya po ni Nanay Alisa na parang medyo doon na nararamdaman na. So kung siguro pag medyo todo na, yun nangyayari, nararamdaman na yung pagkabalisa ng anak or minsan nakikita nyo grabe yung pagka-down niya. Ito po yung mga red flags na sana po mabantayan ng mga magulang. Kasi pilit naman po ng mga anak na mag-show up po sa kanilang mga kakayahan. Oo, kung siya ay balisa, ano pa? Siya po ay balisa, siya po ay medyo nagwi-withdraw na sa kanilang mga friends, schoolmates, ayaw nang pumasok. Or minsan baka gusto niyang nag-compensate siya, gusto niyang mas pumasok pa, hindi na nakakapagpahinga. So ito po yung mga extreme points po na pwede pong tingnan ng mga magulang. Okay. Ang feeling ko, tsaka parang as we read in her letter, parang hindi naman masamang bata ito si Gerald. Parang nakonsensya. He was in fact so hard on himself for not getting the top honor in class, 'di ba? So hindi natin alam, baka naman second or third honor yung kanyang nakuha. And yet he still felt like he had to make an apology. Or he failed to meet yung expectations ng magulang. Anong nababasa nyo dun sa reaction na yun ng anak ni Mommy? I think doon po parang medyo mismatch siguro yung expectations ng bata at nung magulang. Para pong iniisip ng bata, siguro po na top 1 dapat ito. Or I think maganda pong balikan kung ano po dapat yung expectations or goals ng magulang. Sa top 1 po ba or pagkakaroon po ba ng award? Or is it because yung habit na, uy, nakapag-aral ka naman, nakapasa ka naman sa lahat, nakapag-attend ka naman ng klase, wala kang absent, hindi ka nagkakasakit. Tama po ba na ang focus ni Mommy Eliza ay dun sa pagtatap
ng kanyang anak sa klase? Let's hard talk po about nun. that first, di ba? I think po maganda po sana na yung maging focus niya po, hindi po yung sobrang material na medal or yung specific na top 1 kasi mako-compare po to Or sa ibang bata. grade-oriented, Yes po, di ba? mako-compare kasi sa ibang bata. Ano po ba yung meron yung anak niya na siya lang magandang personal kasi yung goals po ng isang anak at isang nanay. Yun po yung magandang balikan po na ano bang confident ka na ba sa math skills mo? Confident ka na ba sa science skills mo? Kaya mo na bang, meron ka na bang study habits na pwede mong maging proud ka bukod sa magiging top 1? Kasi ito po yung kaya niya dalhin hanggang sa pagtanda. Kasi paano kung talagang walang kakayahan ang isang, let's say, will the, ano ba, yung bang yung validation ba will only come kung siya ay nag-top honors? Paano kung, yun na nga, kung second or third, baliwala na ba yun? Di Pero ba? I think maganda po yung sa letter ni Nanay Elisa na may validation na nagawa nakita at napansin niyang malungkot ang kanyang anak na si Gerald. Nakita niya po doon na nalungkot po, sobrang naapektuhan po yung anak ko doon sa O letter. kung mabait pa nga si Gerald di ba? Opo, Kasi nag-sorry parang pa nga po may siya nakonsensya pa siya. Opo. Pero maybe Mommy Eliza also has to readjust the focus from being so grade conscious to the effort Effort, yes po, the that personal goals. the anak is doing, Yes po. di ba? Hindi ba kailangan i-upload din Yes po. yung effort na ginagawa ng mga anak natin at hindi nakabase lamang sa grades Sa grades. nito or sa awards na Awards po nakukuha niya. nito. Na parang pong maganda na personal goals po talaga na, uy, at least anak, no, kahit alam kong malungkot ka, doon yung napansin niya eh. Hulihin na po natin doon na malungkot ka ngayon, Oo. pero at the same time, at least, di ba, pasado ka, healthy ka. At the same time, nakita ko yung effort mo talagang mag-aral para dito. Proud pa rin ako sa ginagawa mo. Correct. Malaking factor talaga yung proud. Oo, ang isang 'di ba? magulang. Kasi anong magagawa ng pagbibitaw ng ganitong klaseng mga linya Umiyak na sa ako. ating mga anak? Ako sa unang basa ko pa lang parang ako yung na-down. Hindi nga ako yung anak eh. Pero nakakaano 'di ba? Nakaka-diminish, Opo, nakaka-deflate. nakaka-minimize, parang Katulad ng line na anak, we're very disappointed in you. We expected more. More, ayan. Ano masasabi mo tungkol doon, Hazel? na parang ang laki pong bagay na, ano po ba yung more? Parang todo kayod na po yung anak. na And what nakalimutan. potential harm can this do to a kid whose mind is still information, di ba? Tsaka formative years po kasi Oo. yun na parang dito humuhulma yung self-esteem ng Correct. bata. So, ang nangyayari dito, parang kailangan ko pa mag-compensate. Kailangan ko pang, kahit todo kayod ka na, 100%, 101% na binibigay mo, pero in-expect ng magulang 150%. Teka, medyo mahirap po yun. I think the problem lies with the words that we speak to our children, not knowing in our heads, feeling natin, ito yung makakabuti sa kanila to parang to stress the Or to push. importance of doing well in school. But sa halip, ito pala yung nakaka-discourage pa sa Opo. kanila at nakaka-deflate ng kanilang self-esteem. Katulad ng, yung we're very disappointed in you. How else could we express this in a more positive way? I think maganda rin pong hulihin natin na na-anxious yung mga parents. Hindi nila alam paano yung pag-validate sa anak. Correct. And automatic sa atin po sa kinalakihan natin. Nega, ang sasabihin. Yes po, nega po So ano po, kagad. sa halip nito, ano po yung mas magandang sabihin? Magandang Para ma-capture. naman ma-uplift sila. Maganda ma-capture niyo po yung, kasi magaling yung anak si Gerald, nagsabi na siyang sorry Yes. Meaning, open siyang for improvement, Oo. diba? Pero magandang, wag na natin pukpukin pa. Magandang sabihin natin na, anak, nakikita ko nahirapan ka. Nakita ko nagsasabi ka sa akin ng sorry. Pero maganda rin na, ito diba, ito na yung narating mo. Proud ako kasi nabanggit mo yung boundaries mo. Proud ako kasi nalungkot ka at inaamin mo to sa akin. Sabay tayong maging malungkot at gawin natin yung
ano pa yung pwede nating i-improve sa study habits mo, sasamahan Yun, kita doon. oo. Siguro together they should figure out Yes. what the problem is, 'di ba? Tapos and then together they should find solutions Yes po. to it. Hindi yung parang ano ba yung ginagawa Magbinat mo mo? kaagad sa Oo. anak na fault. Parang two-way street po kasi yan. Para bang isolating, Opo. 'di ba? Na parang fault po kagad nung anak. How about this other line? You should have known better. Hindi ko naisip na magagawa mo 'yon. Grabe po yung hatol na parang ang laki nung kasalanan ng anak na hindi magagawa yung magampanan yung responsibilidad niyang mag-top. Siguro to begin with, they should start with the assumption that your kids are always trying to do their best, 'di ba? Kung hindi nila nagawa yung something else, maybe wala pa talaga sa kamalayan nila. And Opo. that is your role as a mom or a dad to give them that kind of information, di ba? Or baka siguro may existing note, ano na sila, thinking na ito yung practice nila noon. Pero di ba po mga noon, mga traditional views na minsan pinupukpok ang bata para mag-push. Oo nga. Maganda po siguro ngayon na magandang ma-validate po natin yung bata na yung eagerness niyang mag-try, eagerness niya mag-improve. And imbes na hatol, magandang tanong, saan ka ba nahirapan? Tama. Doon ka po magtanong sa simula po nun. Okay. Masasabi ba nating failure ng mga magulang ang failure ng mga anak na hindi ma-meet yung kanilang mga expectations? I think collective po yan. Collective po yung failures po, no? Ang sigurong pinakamagandang bansag na failure po, no? Hindi yung failure na na-meet ng bata yung responsibilidad niya, but yung failure ng relasyon. Nasira po ba yung relasyon nila bilang nanay at anak? Dito po kasi nag-a-attempt ng repair yung anak, no? Nanay, sorry po. Hindi po nakapag-top. Oo. Tapos yung nanay nung sumulat po, no, ito yung repair attempt niya na, alang, nag-aalala po ako sa anak ko. So doon po kayo magsimula, doon sa repair attempt na willing yung anak magpaturo and willing din yung nanay makinig. Kaya siguro kung mayroon siya nabansag na sabing mga mabibigat na salita, magandang doon na rin po siya magsalita ng, uy, sorry anak, parang mali po ata yung nabanggit kong you should have done better. Oo nga. Napakalupit naman nun. So moving forward, Ms. Hazel, dapat bang bawasan ni Nanay Eliza ang kanyang expectations or babaan ng konti ang kanyang mga standards? Po, no? I think hindi po siya, ang tanong po doon, no, hindi bawasan or dagdagan, kundi baka magandang itry niyo pong i-connect sa bata, ano po yung personal goals ng anak. Is it just to meet yung expectations ng magulang? Paano naman po yung personalized goals ng anak? Na baka gusto niyang mag-flourish sa field ng teatro or sa flourish ng field ng reading, di ba po? Bukod sa math na siguro iniisip po. Marami po kasing pwedeng area na pwedeng pagtuunan ng pansin yung magulang bukod dun sa aspeto ng sinasabi po ng anak. So, dapat mag-communicate Yes sila. po. I think it should be a little less, ano bang tawag doon? Yung Parang less, yung wording po na gamit nila, no? Maganda po sanang, isipin muna nila, is this something good sa bata kung maririnig niya? Is it going to uplift yung anak ko? Or mas lalo bang bababa? Mababa na nga yung tingin ni Gerald sa sarili niya. Hindi niya na-meet yung expectations ng nanay. So, sasabihin niya pa po yun. Oo nga. So, magandang, bago po kayo bumitaw ng salita po, isipin niyo rin po, kung maririnig niyo po yung salitang yun, ano po mararamdaman niyo? Correct. Ang harsh na nga ng mundo sa Yes labas. po. Tayo na nga lang mga magulang yung parang tinuturing nilang safety. Yes. Ang ating home, ang ating pamilya. Tapos pagdating doon, ia-attack pa natin sila. So, mas maganda na parang ano bang mas okay na malayo kayo sa isa't isa pero na-achieve niya ang kanyang expectation sa kanilang mga magulang or close sila as a family, mabuti ang kanilang relationship. Pero conscientious naman ang mga anak pagdating sa mga expectations ng mga magulang. Tsaka nagme-meet halfway po. Oo.
Maraming salamat, Hazel, for joining us today. Saan ka ba pwedeng i-follow ng ating mga kada? Hello po. Pwede niyo po ako i-follow sa Mindlift Wellness Clinic. Ang clinic po namin ay nasa Fort Bonifacio, Bayani Road po. Kung may mga tanungan po kayo about mental health. Yon. Thank you very much, Miss Hazel. At ito naman po ang aming mga pieces of advice. Ang first P natin ay pabayaan. Huwag pong hayaan na ma-pressure ang anak sa expectation sa kanila. Pabayaan silang gawin ang gusto nila on their own or at their own pace. Kung magkamali, okay lang dahil experience naman is the best teacher. Ang second P of advice namin, pag-usapan. Kapag hindi po na-meet ang expectations, huwag pong pagalitan ng anak. Dapat po ipag-usapan kung ano bang nangyari. Always have an open line of communication with your children. And our third P, pagkatiwalaan. Minsan ang pagsiset po ng expectation sa anak ay senyales ng kawalan ng tiwala sa kanilang kakayahan. Imbis na magulang ang mag-set ng expectations, pagkatiwalaan ng anak na sila mismo ang mag-set ng sarili nilang expectation sa buhay. Diba ang ganda nun? Sana po ay nakatulong ang mga piece of advice sa iyo, Nanay Eliza, at ina-expect namin na magiging mas matatag ang relasyon ninyo sa inyong anak dahil dito. Magbabalik pa po, kada umaga dyan lang po kayo. Thank you, Mami. Ay, Mami.